Nagiging mas matindi, mapangahas, at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad. Ito po mga kaibigan, no, pakinggan po natin itong statement ni VP Sara. No, ito ay sa kabila ng mga kaliwat ka ng mga kasong pinafile sa kanya, pambabatikos at paninira. No? Pakinggan natin ang sagot ni VP Sara. Ang black propaganda ay maruming bahagi ng politika at gagamitin itong sandata laban sa akin ng mga taong nangangarap na makita tayong bigo sa pagtupad ng ating sinumpaang tungkulin sa bayan. Nagiging mas matindi, mapangahas at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao na korap, abusado, taksil at isang warlord. Makikita natin ito sa pag-atake sa confidential funds, pagpapalaganap ng video sa Commonwealth traffic, paggawa ng issue sa pagtatag ng security para sa opisina ng Vice Presidente, paglabas ng testigo na umano'y ako ay kaparte ng Davao Death Squad, sa malisyosong ulat tungkol sa aking mga baril at ang pambabastos sa relasyon namin ng aking asawa. Kamakailang lamang ay nagsusulputan din ang mga online scam sa pera sa social media, katulad ng scholarship o pabaon program para sa mga mag-aaral. Sinisiraan ako para pagdudahan, pahiyain, at panghinaan ng loob. Nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na nanganganib sa kamay ng korupsyon, kriminalidad, illegal na droga at terorismo. Taniwala ni ining tanan, daghang salamat sa inyong padayon na suporta o pagmahal. Magpadayon ko sa akong trabaho para sa kaayuhan sa nasod. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking mandato na itaguyod ang pag-angat ng antas ng edukasyon ng ating mga kabataan. Salamat po sa inyong mga dasal. Tandaan po natin na ang mga paninirang ito ay nagkukubli ng mga personal at politikal na interes. At ang mga ito ay hindi ninyong interes. Hindi interes ng bayan, hindi ito interes ng Pilipinas. Yun ang nga no? Kasi lahat sila ngayon, bakit parang takot na takot sila kay VP Sara na maging presidente? No? Yung pare na nag-file ng kaso sa ombudsman laban kay VP Sara, yung si Fabiano, yung dating adik. No? Sabi niya galit daw siya sa mga magnanakaw, galit daw siya sa mga ganito. Bakit wala siyang i-mix sa nangyayari ngayon kay Marcos? No, itong mga paring ito, these are the same group of priests. No, ito yung mga pari no na sinusuka si Marcos. No? Pero bakit ngayon parang humahalik sila sa paa ni Junior? No? Ang mga kakamping, no, mga kakamping na ito. Sinusuka nila si Marcos noon eh, 'di ba? Pero ngayon hindi nila mabigkas ang Marcos resign. Kasi nga pati sila nakikinabang sa kaba ng bayan, no? Ang mga paring ito sa panahon ni Digong kasi, kaya galit na galit sila kay Digong. Hindi sila binibigyan ni Digong ng donasyon, no? Bagkus ay minumura pa sila ni Digong, no? Kaya takot sila dito kay Sara. At ito naman makakaliwa, sinusuka din nila noon si Marcos eh, 'di ba? Kasi daw sa human rights violation. Pero ngayon sip-sip tae. Ngayon humahalik sa paa ni Marcos. Kasi nga pag naging presidente si Sara, yung mga NPA, mga komunista, mga putang ina, mga terorista yan, ubos yan kay VP Sara. Kaya ngayon, double time silang lahat ngayon para sirain, wasakin si VP Sara para siya ay hindi makatakbo sa 2028 election. No, yan yung mangyayari. Yun yung gusto nila. Pero hindi nila mapipigilan ang sigaw ng taong bayan ng pagbabago. Ang sigaw ng taong bayan ng hustisya, no, sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin. No, kaya double time pa, double time. No, Risa, double time. Tangin na. Kala mo malinis? 3 billion pala yung insertion. No? Sigaw na sigaw pa sa confidential fund kuno ni Sara.